Yo! Good morning mga tanga! So ngayon po ay May 24, 2024 at ngayon yung scheduled date kung kailan i-release yung result ng licensure examination for teachers at isa tayo sa kumuha doon. Tinignan ko yung website is 99.94% pa lang. Expected natin na maya-maya ay nandiyan na yung result. So samahan nyo po ako, abangan natin kung ano yung magiging result. So as of now, so wala pa pong result, kaya medyo kabado ako, medyo excited na hindi mapakali. Lalabas sana ako para maghanap buhay, kaya lang mas pinili ko na lang na dito lang sa bahay. Saka umuulan. Umuulan ngayon, medyo maulan ng panahon, kaya siguro blessing yon na binigay ni Lord sa atin, sa mga lahat ng kumuha ng licensure examination. So blessing yon, tanda na lahat tayo ay makakapasa. So samahan niyo po ako. Pero bago yon, bumalik muna tayo kung kailan kami kumuha. Balik muna tayo sa date na March 17, 2024 kung kailan kami kumuha ng examination. So habang hinihintay natin, so panoorin muna natin yung mga nangyari nung March 17, 2024 kung kailan kami kumuha ng examination. So dyan lang po kayo. Sakay na ako. Nagbahatid ako sa aking asawa sa sakayan ng jeep kasama ang aking panganay na si Azrael. Dini nga ako pumesto sa unahan para medyo komportable. Namiss ko rin baga yung feeling na ang gwapo mo pag natitig ka sa side mirror ng jeep, ano? Feeling mo ang gwapo mo. So ayun din baga. So ayun na nga, after 1 hours ay nakarating na rin sa Calapan. Sama-sama nga kami ng aking mga klase dito sa kanilang bahay. Tropa. Gandang hapon po. Vlog. Uy, nag-check mo siya ng panty. Ay, ito sa Robinson. Yun na nga, dahil makuha nga kami ng examination, ay dapat daw pula ang aming brief or panty. So, ayun, nagkaasaran nga doon at nagkayaan kami na pumunta ng palengke. Para na rin sa mga gagamitin namin, sa mga kakainin. So, nagplano po kami. Hindi pa nga ni ako nakakaupo ay umalis din agad kami para mamili ng mga kakainin at mga gagamitin during our examination. Bawal kasi dun lumabas kaya dapat may baong kang pagkain sa loob. Mismong paghihinga ay may oras pa kaya mas kinatatay nga ako dun ay pinipigil ko kasi nakakaya naman sa mga masunod. Pero anyways, pumunta muna kami ng Calapan Public Market at sa wet section muna kami nagpunta. Para nga kami mga estudyanteng bago lang sa boarding house. Nag-usap-usap muna kami kung ano masarap lutuin from hapunan, bukas, tapos yung magiging baon namin. Isda ang una naming naging choice kasi medyo madali lutuin. Saka marami kasi kami. Sasayang lang sa suka, tapos yun, prito yung iba. Sunod naman namin pinuntahan ay yung manok section. Since kami ni Ate Ems ang matanda dito ay nag-decide kami na kalderetang manok na lamang para marami-rami naman ng makakain. Tapos yun, may sarsa pa. So yun, bumili kami ng manok. Mga 4 na kilo yung nabili namin. Tapos pinatadtad na namin na pang kaldereta. Kanya-kanya nga ni pala kami ng roll din eh. O ayan nga ni po. Kung makikita ninyo, ako po yung taga-bit-bit. Ako pa yung taga-camera, syempre. Meron din kami taga-lista at meron din syempre yung taga-bayad. Kita mo, tuwan-tuwa pa nga ni. Namili na rin kami ng mga gulay na alagay dun sa aming kaldereta. At ayun na nga. Nagatalo pa nga kami din kung kailangan ba talaga ng pipino o hindi. So, hindi na kami bumili ng pipino. So, shoutouts nga pala to sa aking mga kaklase. Yan po yung mga kasama ko sa pamimili. Nag-decide nga ako na sumabay sa kanila kasi parang nakaka-pressure baga pag-aayos sa ikaw. Tapos, feeling mo, ikaw lang yung walang may sagot sa exam. Pero kung kasama ko sila, at least, alam ko na hindi ako nag-iisa, di ba? After that, pumunta na din kami sa tindahan ng prutas para naman madagdagan yung nutrisyon ng aming utak kinabukasan. Yun ay kung gagana ang utak. Bumili kami ng ilang pirasong saging para naman may panghimagas. Maganda daw yun pag busog at nasa kondisyon ng utak. Tapos, nag-food trip na rin kami ng Calamares dito sa Gedli. Grocery naman ang aming pinuntahan pagkatapos. Tubig lang naman ang aking abilhin. Pero, pumasok na din ako kasi wala naman akong kasama sa paghihintay sa labas. Naisip ko bagay baka ako makidnap din eh. Joke lang. After grocery, nagkita-kita na kami sa labas ng iba naming kasama.
Nakita man namin yung iba man namin mga kaklaseng BE Ed. At syempre dahil nandito na rin laang naman ay dumaan muna kami sa simbahan para magdasal since malapit lang naman ang simbahan sa City Mart. Konting lakad lang. Ma-attendance muna pati at baka tayo hindi nakilala ni Lord. Mahirap na. Ngunit subalit natapwa at naalala namin na may isdang hanip pala kaming dala ay baka masira. Kaya nga naman nauna na kami ni Edsel umuwi sa bahay at nilinisan iring mga isda at mga manok na aming binili. Bale, niluto na nga muna namin yung mga pagkain sa tulong ni tita na biena ni Ate Ems. So siya nga pala yung may-ari ng bahay na natuluyan namin. So wash out nga pala sa iyo tita. Thank you very much sa pagpapatuloy sa amin. So habang nagluluto nga pala basa-basa muna sa mga reviewer. So bale, content din lang kasi yung aking bala din dahil hindi ako masyado nakakapag-review dahil nga sobrang busy sa trabaho, pamilya at syempre naabot ako ng tamad. Sa madalit sabi ay lakas lahat talaga ng loob ang aking baon din Bahala na si Batman. Kung pamasa ay di swerte, pero kung buwagsak ay di kukuha ulit. Ganun lang naman, pero gaya nga nasabi sa mga review center, claim it, so think positive lang, di ba? Hawak-hawak ko nga pala din yung bigay ni Ma'am Jen, naka-major namin. Bale, October yan siya, kaya nagkasabay na kami ng graduate. So shoutout Ma'am Jen, thank you sa inyong pabaon. Mga 9pm ay naghapunan na nga kami at napakasaya talaga kapag sabay-sabay kumain. So after nun ay nag-intindi na din kami ng mga asuotin at abaunin. Pero bago yun ay kinulit ko muna itong aming kaklaseng bunso, si Miss Erica Fetil. So napakasipag niya at napakabait. So shout out Ma'am Erica. Makikihugas ako na rin aking baso. At sa puntong yun ay di nag-intindi na kami. Buti ng alaang at si Ma'am Queen ay may dalang steam engine. Steam iron pala. Steam iron nga ba talagang tawag dun? Hindi nakapagplansya kami kahit wala kaming dalang plansya. So, yun. Pero nga pala ang aming dakilang taga-plansya, ang aking kaklaseng makulit, si Sir Edsel Pereja. So, shout out sir. At bago nga matulog ay nagkulitan at nagkwentuhan pa nga kami. And speaking of tulog ay hindi nga ako makatulog ng maayos din dahil sobrang natetense ako and at the same time excited din. Syempre, first time ko kumuha ng board exam. At talagang literal na hindi talaga ako nakatulog. So 3am pa lamang ay nagsibangon na kami at nag-intindi. Dahil ganun din naman di naman makakatulog. So naniligo na lang kami at nagbihis. Tapos nag-intindi na kami ng aming abaunin. Naglagay ng mga pagkain sa baunan at kumain na rin kami ng umagahan. Kahit sobrang dilim pa at sobrang madaling araw pa talaga. So, baon check muna tayo. May kanin, ulam, chicheria, prutas, tubig, chocolate, candy. Ay balindalhin yung kusina ay. Ems, ang ganda ng ano? Kisame. 5am pa lamang ng umaga ay nagsimula na kaming magbiyahe at pumunta na kami sa examination venue. Ito po ay ginanap sa Minsu, Calapan. So excited baga, alas 7 pa naman ang simula ng examination. So tumambay muna kami at nagkwentuhan at nagpakain na rin sa lamok, pampaloblad. 7am nang dumating ang aming proctor. So pinapila kami and then tinawag kami isa-isa. Then diniscuss yung mga rules and bago isurrender yung mga cellphone ay nag-selfie muna kami ng classmate ko si Bunso. Ayan. Alas 5 na ng hapon nang matapos ako mag-exam at ayun na nga binigay na sa amin yung cellphone kaya ako ay nakapag-video na. Sobrang sarap nga pala sa pakiramdam. Maski na masakit ang ulo ko dahil sa mga out of this world na questions. Naisip ko tuloy, ano kayong klaseng utak meron yung gumawa ng mga questionnaires na parang hindi tao nagutom tuloy ako. So ayun nga at nagsiuwian na kami. Yung iba kong kasama nagstay pa sa bahay na Ate Ems pero ako ay umuwi na kasi may trabaho pa ako kinabukasan. Nagsabay na nga kami ni Erica doon sa tricycle dahil magkasama naman kami sa room and at the same time, sabay na rin kami natapos ng exam. At ayun na nga. So nag-decide ako na wag na muna lumabas ng bahay at magkuting-ting na lang ng mga kung ano-ano sa aking bakuran para naman nang sa ganun ay malimutan ko ang oras dahil anytime pwede na lumabas yung result ng exam. Mga bandang alas 12 nung ako nagutom at akmang susubo na ako ng pagkain nabasa ko na nag-chat yung aking kaklase at ang sabi, naka-live daw si Carl Balita at meron na daw result. Di sobrang kabado ko. So pumunta nga agad ako dun sa live ni Carl Balita at legit talaga naka-live siya. So pumunta agad ako dun sa website ng PRC para malaman kung talagang meron na talagang list or result yung exam.
At sa kasamaang palad, hindi ko ma-access yung website. So, hindi ko ma-view yung result. So, naglo-loading lang, bla bla bla, nagkakaroon ng traffic, bla bla bla. So, sa madalit sabi, hindi ko ma-view talaga. Tinanong ko rin sa mga kaklase kung nabiview nila, hindi pa rin daw. Hanggang sa dumating yung point na napanghinaan na ako ng loob. Inisip ko na siguro bagsak na ako. And then, meron akong katrabaho na nag-send nung aking pangalan, nung list na kasama yung pangalan ko, si Ma'am Mia. Siya. So at yun, nagulat ako at nagsisigaw, pero hindi pa rin ako naniwala, hindi ko alam kasi kung legit. Sabi ko, gusto kong makita talaga yung totoo. So, eto po. Han, may list na ako. Han, ito. 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 Asahan? May list na. May list. Ito na, F, Lord. Wait lang, Totoy. Wait lang. Board exam Oo, board exam. F, Blow out! F, F, I. Blow out! Wait lang. F-O! Nawala. Lumampas. Nawala. Yun. Yun ang Kwarto. Yun. Sana wala. Wait lang. F-O. Napalampas tayo. F-O. F. 4, 2, Yun. 4, 2. Ayun na! 4, 2.